lang sa akin, salot. Grabe. Friends, parang may bagyo dito, friends. Oh. Ayun, lumulipad yung buhok natin. Oh. Paparinig ko sa'yo ang boses ng hangin. Narinig mo? Umuwi ng mga people, friends. Friends, mag-upo-upo ka lang dito, friends. Napakasarap ng pakiramdam. Alam mo yun? Ayan, oh. Narinig mo yung mga kahoy? Napakasarap ng pakiramdam. Napakasarap ng atmosphere. Napakaganda ng feelings. Ganun. Ganun yung feeling eh. Parang feeling mo napakahuli ng place. Napakaganda. Ganun. Tapos ang mga tao nandito, nakatingin sa'yo, nagtawa-tawa. Tingnan mo ang parking lot, o nandoon sila, nag-agawan sila sa ilalim ng puno. Ganon din ako dati, nakikipag-agawan ako sa ilalim ng puno. Sa parking lot ba. Ngayon hindi na. Alam mo kung saan ako nag-park? Doon ako sa malayo. Kasi ang lawak ng parking lot nila, ang dami-dami nilang parking lot. Mayroon pa doon, oh. And so crowded. Ngayon tayo mag-video kasi wala na, umalis ng mga tao eh. Kanina kasi friends, hindi ako masyadong naka-video ng part 2 na ito ah. Hindi ako masyadong naka-video ng mga picture nila, no. Videohan natin. Ang ganda talaga dito, friends, grabe. Nakita mo yan? Sus, Ginoo ko, lakas ng hangin dito. Lamig, grabe. Ano ba? Summer ba o autumn? Lamig siya talaga. Ayan yung mga exhibit nila, friends. Ganon siya pag sa spring season. Ganyan. Pero pag summer, ganito siya kaganda. Ngayon ang summer. 'Di ba? Kristo uri pyongwa. Anong sabi niya? Parang peace with Jesus Christ. Ito yung niya, paligid. Sus, Ginoo ko, parang siya, friends. For me is siya. Ito yung likod. Ito yung mga kahoy. Para sa akin, friends, itong place na to, parang bigay sa akin ng langit ito eh. Alam mo ba, friends, nung binigay sa akin ng revelation na ito, ni God, itong lugar na to, dyan daw ako umakyat, friends, oh. Sa vision ko ba? Dream vision. Diyan daw ako umakyat, friends. Diyos ko, naiyak talaga ako, friends. Diyan sa sa bintana na yan, umakyat na. Hirap daw ako, friends. Umakyat ako dyan. Tapos natatanaw ko daw yung mga tao na nagdadasal doon, nakaluhod. Yun yung nakikita ko sa vision ko. Tapos, alam mo kung saan ako dumaan, friends? Yung daanan doon daw ako dumaan. Umakyat ako dito. Yeah. Kinikilabutan ako, friends. Tapos, dream vision ko lang yun, friends. Parang, alam mo yung, friends, yung na-experience mo ba yun? Gising yung diwa mo, pero bukas talaga. Binukas niya yung spiritual life mo. Ganun. Mayroon talagang God, friends. The Almighty God. The God of Jesus, Abraham and Moses. Mayroon talaga yan siya. Siya yung nag-open ng spiritual eyes mo. Oo, friends. Yun yung mga reflection ko eh. Kaya sabi ko, nung nagdasal yung anak ko, friends, ba nakwento ko sa inyo, yung nagdasal yung anak kong pangalawa, grabe ka madasalin ang bata na yun eh. Grabe, napaka-cute talaga na bata. Nagdasal siya, friends. Sabi ng asawa ko, every morning yun, between 3 to 4 a.m. Sabi ng asawa ko, anong ginagawa niya? Anong sinasabi niya? Sabi ng asawa ko. Kasi siya, English speaking siya, hindi maintindihan ng asawa ko. Tapos yung last word niya, sabi niya, Amen, sabi niya. Ang dinasal niya, friends, pupunta si God sa bahay. Tapos, sabi ng asawa ko, nagdasal pala siya, sabi ng asawa ko ba, nung maliit pa yung anak ko. Elementary siya nun. Tapos nag-full bow siya ng 500 kay God mismo. Tapos, yun yung time na, di ba kuninto ko sa inyo? Di ba nandyan na sa mga video ko? Kuninto ko na, yun yung time, friends, na
pumunta si Jesus Christ sa bahay. Yun yung time na habang nagdadasal yung anak ko, nakita ko siya. Nakita ko siya talaga. Buhay siya, friends. Jesus Christ is alive. Nakatingin siya sa anak ko in a peaceful aura. Nakatingin siya sa anak ko, nakatingin din siya sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. No? He never say anything. He never say a word, something. Wala siyang sinabi, basta nakatingin siya sa anak ko. Hindi siya patay, friends. Kaya, itong journey ko dito, friends, napakahirap. Parang hindi mo makayanan, para akong mamamatay sa sobrang napakahirap yung journey ko dito na lumipat ako, bumalik ako kay Jesus Christ. Habaan ba natin to? Kasi nandoon ako, diba? 21 years akong missionary doon sa kabila. Not Jesus Christ Church. Ibang church yon. Doon ko na-realize, friends, na meron talaga akong mission. Kasi gusto kong ipamulat sa mga tao doon na hindi tayo kailangan mag-full bow sa kahit na sino na mga pictures or something ganun. Kasi yung revelation ni God sa akin, mag-full bow lang ako sa Kanya. Mag-worship lang ako sa Kanya. Ganun. Okay naman yung pictures, ilagay mo lang dyan. Huwag mo lang full bowan. Na parang now showing, di ba? Parang now showing kasi doon eh. Nagsulat nga ako doon. Sabi ko, iparating nyo doon sa pinaka-leaders nyo, sa mga founder nyo eh. Kasi wala eh. I'm so ashamed to God. Knowing that God is there. Tapos, nagpo-full bow yung mga members doon sa... I don't want to mention. I don't want to mention what kind of church is that. All my followers near to me, alam nila yan. Yun ang napakabigat kong mission, friends. Tapos, nung nag-reveal ako sa kanila, alam nila, alam lahat ng mga pastors, mga leaders, mga members doon, kahit yung pinaka, nila. Mahaba na to, no? Humaba siya, no? Yung speaker from Harvard University that time na nag-study kami doon ng 1 week doon sa, ayoko lang mention kung saan, hindi dito sa province na to. Alam ng mga sisters yun. Sumabog ako, friends, like Vulcan Mayon. Talagang, parang, I was like a volcano erupted. Volcano ba yun? Oo. Nagwala talaga ako. Pero ngayon, friends, parang it seems like I overcome na lahat. Kasi, almost 4 years na umalis ako doon. Pero nung umalis ako doon, friends, Diyos ko, kung alam mo lang, para akong mamamatay talaga. Yung parang hindi mo makakayanan yung napakabigat. Kaya sabi ko sa inyo if you follow Jesus Christ, talagang it's not easy. It's not easy to follow Jesus Christ. There are lots of so many trials, sufferings. The road is so narrow road. Ganon. Pero I repent naman, friends. Not only repent, I changed the way of life. And I did it. And thankfully, I did it, no? Grabe, friends, Alam mo, friends, nung nag-reveal ako sa kanila, talagang God is so powerful, so amazing. Nandyan talaga yan. Kasi ginawa niya, alam mo yung, God make a way where there seems to be no way. Ginawa niya lahat, friends. Talagang perfect. The time is perfect. Everything is perfect. Siguro, before ako umalis doon, nahinog na ako ba? Nahinog na yung revelation niya sa akin. Hinog na. Kasi dati kasi friends, yung revelation ko, yung parang baliwala lang, yung ganun, paisi-isi lang ako. Pero I did everything, my mission there. Yung serving people, something like that, and everything. Pero parang feeling ko, friends, serving people lang, ganun. Okay lang naman, masaya ako doon.
I can't deny na masaya naman ako doon. I love the members love me. Yun lang. Kaso lang nung I decided na, friends, na umalis ako doon. Lahat hiniling ko sa kanya, give me a sign. Give me a sign, God, sabi ko. Kasi ano ko yun eh, 6 sa tambon ko yun eh, yung mag-serve kami ng linggo. Biyernes yun na nagdasal ako doon sa work. Give me a sign, Lord. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Sabi ko. Oh, use me as your messenger, sabi ko. Kasi, nandyan nga, ginawa ko na yung mga video, di ba? Oh, yung encounter ko kay God, friends, is extraordinary. Nobody believes in me. I think maybe they believe in me. Oh, that's why they mock me. They mock me, they judge me, they misunderstood me. And I don't care naman, no, if they don't understand me. As long as the Almighty is there. The God of Jesus, Abraham and Moses. That's my God. Ayaw ko nang tumu-tumu, friends. Oh, I found myself in the truth with, makubad muna tayo, with Jesus Christ and the Bible. Oh, ayaw ko ng ibang Bible. Ayaw ko nang inuulit nyo ang Bible. Oh, pero naniniwala ako sa tao na may revelation. Oo. Kasi I was one of them eh. Grabe ah. Parang unbelievable yung nangyari. And it happened so fast ba. Oh. Tapos, yun na nga. Kikilabutan ka, friends, pag malalaman mo yung basta lahat ng revelation ko nobody can explain, only me. Oh, kaya yung mga tao dito, sabi nila, "Hoy, nasaan yung tinatanong nila ako. Sabi ko, hindi pa, dahan-dahan muna kasi doon kami lumaki, doon sa kabila. Oh. Pero yung mga anak ko, nagpunta na sila dito. Alam nila. Yung mga ano nga nila, yung mga cellphone nila, may mga cross na sila eh. Kasi sabi ko eh, di ba? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to God the Father except through me. Napakaliwanag, maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Maliwanag pa yan sa kristal. Clear as crystal. Tapos nagsulat ako, tapos ito, hindi nga nila ako tinigilan eh. Alam mo friends, naniwala talaga ako na if the door is closed, no one can open. If the door is open, no one can close. Di ba sabi ni God? Ganon. Dahil sa ginawa nila friends, nagiging very, very strong ako na lumaban. Ipaglaban ko si Jesus Christ, Bible at saka si God. Yun lang. Ayaw ko nang tumu-tumu. Ayaw ko nang, sabi ko nga eh, I don't know, I don't understand people why they believe lies than the solid truth. Ayaw ko nang tumu-tumu. Gusto ko totoo talaga eh. I want to live in truth. Yun lang. Diyos ko, kung makita mo lang yung mukha ni Jesus Christ na nakatingin sa anak ko, nagdasal, naku. Iwan ko, napakatanga ko. Sana noon pa lang umalis na ako dun eh. Kasi hindi naman, yung asawa ko nga palagi nga niyang sinasabi eh. Na, wag ka dyan kasi iba yan. Hindi yan Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, di ba? You are the perfect manipulator. You are of your father, the devil. Sabi ni Jesus Christ yan ha. I was there for 21 years, no? Talagang perfect. Napakabait nila, totoo. Talagang mamanipulate ka talaga. Pero alam mo friends, pag nag-aral ka ng Bible, tapos mayroon ka mga spiritual experience, hindi ka madadala eh. Nadala nga ako eh. Sabi ko sa'yo, 21 years na eh. Masaya naman ako doon. Pero gusto ko lang ng totoo. Gusto ko lang ng katotohanan. Yun lang. Kayo mga brothers and sisters, you are listening. Grabe, bakbakan talaga namin doon sa mga leaders ha. Ay naku. Hindi ako natatakot. Ba't ako matatakot? Truth is truth. Nothing
is above the truth. Tama ba ako? Oo. The Bible is the truth. The Holy Bible is the truth. Pero naniniwala naman ako doon sa mga revelation ng iba. Kaso lang yung iba kasi pag bibigyan mo ng revelation, nag-overpower na ba doon sa langit? Nag-overpower na kay God, nag-overpower na. Parang feeling ko iba. May tao nagatingin. Para sa akin kasi you have to follow the Bible. Ganun lang. Kasi sabi nila, nag-aral kami dun. Jesus left and done. Ganun. Alam mo yung nakapako si Jesus sa cross? Anong sabi ni Jesus? Nagtulo-tulo pa yung dugo niya, di ba? Father, God, it is finished. Bakit sabihin mong Jesus left and done? Ano ba? Tapos nagpapa-full bow ka pa sa mga members, parang na-showing, napakalaking picture. Kaya sabi ko doon sa leaders sulat na naman sa akin. Pinaka-leader nila. Mga leaders nila. Sabi ko, I am so ashamed to God, knowing that God is there. And you put your pictures, huge pictures in one building, and you let the members full bow to that pictures? Like God? I am so ashamed knowing that God is there. Sabi ko. Tapos nag-reply siya. Nag-reply. Hindi daw siya maka-response about dun kasi hindi siya makarelate kasi wala naman siyang spiritual experience Sabi ko, sana this message will makarating doon sa founder nyo before she go to spirit world. Kasi yun ang totoo. I can say na I'm so sorry to God for everything. Difference talagang dinanas ko talaga. Suffering, trials. Grabe, friends. Kasi alam mo yung umalis ako, I feel everything. Yung na-feel nila towards me. Na-feel ko lahat. Yung bang, para siguro may, alam mo yun? Parang may spiritual power na pinadama sa akin ng langit. Kasi sabi nga ni God if you want to fly alone. You can't reach your destination. Kasi they are so heavy for you, no? You can't carry them, all of them. Isang batalyon yan, Tapos friends, umalis ako doon, pinalit sa akin isang batalyon din. Sobra-sobra pa. Napakaraming tao dito. Crowded masyado. Ito yung journey ko, friends. Ito. Walang makarelate na mga leaders doon. Pag sinasabihan ko sila, di sila makarelate kasi wala naman silang spiritual experience. Sa sobrang galit ko, friends, sinabi ko, kahit yung founder nyo, patay ang spiritual life niya. Kasi kung buhay yung spiritual life mo, bakit ka magpapa-full bow sa mga members mo? Na para kang God. Sabi nga ng mga anak namin ayoko lang i-mention. Pero sabi talaga ng mga bata, mga anak ng mga namin, na bakit ka magpunta dyan? Itaga North Korea yan. Pati yung law nila, North Korea. Ganun. Sabi mga anak namin. Hindi ako nagsabi niya mga anak namin anak ni ate, mga ganun. Pero alam mo, I'm so thankful naman. Of course, I'm so thankful for them, for everything. Kasi sila yung way. Basta, ayoko na magsalita. Basta gusto ko lang na, huy, mahulog ka dyan dong. Gusto ko lang, friends, na mabuhay ako sa totoo. I want to live in truth. With Jesus Christ, I need Jesus Christ in my life. I need God. God of Jesus, Abraham, and Moses. That's my God. Siya yung nagbigay sa akin ng revelation, friends.
Mm. Kung ikwento ko sa inyo, nako, iiyak kayo ng dugo. Grabe ah. Di ba yung, sino ba yun friends sa Bible? Si Joseph ba yun? Na mayroon din siyang mga dream vision, tapos nagkatotoo. Ganon. Totoo pala talaga yun. Ang haba na no? Totoo pala talaga yung dream vision. Ganon ako friends eh. Simulat sa pool nung bata pa ako. Oh, sabi ko, nakita ko na to eh. Sabi ko, itong mga bundok na yan. Oh. Ito, kasi yung bundok na yan. Dito kasi ang bahay namin eh. Yung bundok, saan ba yan? Itong bundok na to yata oh. Or doon. Itong mga bundok na yan friends. Yung mga bundok na yan. Nakapalibot yan sa bahay namin. Para kaming nasa Kawali. Oo. Tapos, nandun kami sa plain. Plain, flat, lowland, parang ganon. Sabi ko sa nanay ko, Ma, pag lumaki na ako, nag-asawa ako, sasakay ako ng eroplano, doon ako titira. Doon o yung, parang may bundok siya, yung mga bundok, yung bahay ko daw, harap ng bundok. Sabi niya, anak, bakit mo sinasabi yan? Nakita ko lang ma, parang nagpa-flash ba? Parang vision nga. Wala pa akong grade 1 nun. Oh, pag may dumadaan na eroplano paggabi, tatayo talaga ako. Sabi ko, ma, sasakay ako doon. Doon ako titira sa malayo. Doon ako mag-aasawa. Sabi kong ganun. Sabi niya, sige. Sige anak, dalhin mo ako doon ha. Sabi ng mama ko. Dalhin mo ako, sabi niya. Pasakayin mo rin ako ng eroplano, sabi ni mama. Sabi ko, oh, sige ma. Oh, promise. Pasakayin kitang eroplano. Sabi kong ganon sa mama ko. Diyos ko. Talaga lang. Nung bata pa ako noon, wala pa akong grade 1 noon. Yun ang sabi ko. Tapos nung nandito na ako, yun, yung mga bundok na yan, totoo talaga, oh. Nagpalibot sa bahay namin. Yung nagpa-flash sa akin ba, bata pa lang ako, grade 1 yata ako noon, or elementary ako noon. Nagsalita ako. Tapos, yun, si mama, nung nandito na ako, no, sabi ko, pag naging successful ako, talagang dalhin ko kayo doon. Ni Papa, sabi ko. Natupad ko siya, friends. 2 taon dito si Mama at saka si Papa. Yun lang. Life is good. Parang guided ako, friends. Sa lahat ng mga hakbang ng buhay ko. Ganun. Pero before that, friends, napakahirap ng mga dinanas ko. Narinig mo, may mimi na siya, no? Pag July na at saka August, may mimi na siya. Yung gangis ba? Oh, friends. Di ba ang saya-saya ng life? Now, I have a beautiful family. Handsome 3 sons, a beautiful house, big house, and everything. Ganon lang. Masaya, sobrang saya ko. Kasi sabi ko, yung mga guni-guni ko lang noon, nagiging reality. Alam mo ba friends, 18 years old pa lang ako, 18 yata yun, or 19. Kumuha na ako ng driver license sa Pilipinas. Pero wala naman akong car or something, kabayo lang, kalabaw, ganun. Yung mga service ko doon. Pero kasi nakikita ko yung sarili ko na nagda-drive daw ako ng car. When I was young. Napaka-excited ko, sobrang excited ko. Napakalaki ng panaginip ko na walang kapantay. Ganun. Tapos lahat yan, friends, naging totoo. Lahat ng nakikita ko sa dream vision ko, friends, naging totoo. Ito rin, naging totoo siya. Pero I love the people there and they love me. I told the leaders, I want to save the members there. But in one condition. Full bow only to God. Not anything else, not the pictures, not the huge pictures and everything. Yan ang revelation ko. Bakit ako mag full bow sa pictures? Hindi naman sila God. Di ba? Yun lang. Napakalalim ng sugat ko, friends, sa ginawa nila. Kaya siguro ako yung inano niya ba. Alam mo, friends, yung si God, napaka-powerful niya, napaka-amazing, everything is perfect. Alam mo, friends, nung nasa school ako, elementary school ako, ng South Korea,
for 10 years. Hindi ko ma-imagine ba't ako nakapasok doon. Kaya nga sabi ni God with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Diba? Sabi ni God. Kasi, sino ba naman ako, no? Who am I? Diba? Who am I? I am only an extraordinary person living in the mountain of Bukidnon in the Philippines. And now living in the mountain of Bukidnon, mountain of South Korea. Surrounded by mountains in South Korea, our house, diba? Oh, ang haba na nito, no? Ito yung kwento. Pero, I hope na, sabi ko dun sa leaders, I hope na itong message ko makarating dun sa founder ninyo. Sobrang galit ko, may video pa nga ako dyan sobrang galit ko na parang mamatay na talaga ako sa galit. Pero ngayon friends, ayaw ko nang magalit I forgive naman everything. But access denied to all of them, sabi ko. Kasi, the door is closed na. Kasi ayaw kong makuha nila ako ulit Kasi, alam ko may gagawin akong extraordinary kay God at kay Jesus Christ, sabi ko. They want my soul. Mas gustuhin ko na lang, friends, na mamatay kaysa mag follow ako sa hindi naman ako doon ni-raise ng nanay at tatay ko. Ni-raise ako ng nanay at tatay ko, ng mga lolo ko, kay Jesus Christ at kay God lang. Oo. Ang daming tao, friends, nagpicture sila. Kung hindi nila maintindihan, di wag. Ganon Kayo mga members, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya sabi ko, life is too short on earth. Before it's too late. I need Jesus Christ in my life. Kasi di ba? Nakasulat, it is written in the Bible. Walang dilim pag naka-follow ka dyan kay Jesus Christ. Tapos alam mo ba yung nakita ko, friends, sa dream vision ko? Grabe. Alam mo yung lake of fire, friends? Totoo yun. I saw that. At saka, yung napakadilim na impyerno. Hell. Totoo din yan, friends. Sabi ko nga sa'yo there are lots of people on earth na they are testifying about that. They are near death or namatay na sila tapos bigla silang nabuhay tapos pinaramdam sa kanilang ganon. Ako hindi, friends buhay na buhay ako, healthy. Pero I experience everything about that, no? Spiritual experience. Who am I? Diba? I'm not worthy of everything. But maybe God choose me for His will to be heard. Diba? Parang ganon. Kasi napaka napaka-talkative, ganon. Friends, pag ikwento ko lang sa inyo lahat ng mga spiritual experience ko, hindi tayo matatapos ng 10 years Kasi napakahaba niya napakarami kong kwento. Yung friends, feeling ko meron akong dalawang mundo. Doon at dito. Oo. Invisible ako doon, friends. Sino bang pastors dyan? Mga pastor, mga pari na invisible doon. Ako, friends, napaka-ordinaryo ko lang tao. Pero bakit ako? Why me? Why God choose me? Maybe because I suffer so much when I was youth. When I was young siguro, no? Kaya niya ako ni ganito. Walang masyadong makarelate sa akin Maliban lang sa mga leaders, ay mga spiritual, open spiritually. Sila yung makarelate talaga dyan. Or yung mga yung mga malalim yung faith nila doon sa langit. Meron talaga, friends. Kaya sabi ko nga sa'yo
the mountains are so beautiful, di ba? So beautiful. But I'm not looking for the mountains. I'm looking for the one who made mountains. Sabi ko dyan, di ba? Sa mga post ko. Nandyan yan, friends. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa test tube yan si God. Oo. Hindi mo siya makita kasi invisible siya. Pero, nagsasalita siya. Wala siyang, ano siya spirit talaga siya, friends. Nung nag-reveal siya sa akin. Grabe. Napaka, ano yun, friends, kung ukwento ko sa inyo, napakalalim ng conversation namin ba. Ini-ignore ko pa yun, friends. Kahit nung nakita ko na si Jesus, nagpunta na siya sa bahay namin. Inignore ko pa talaga. Napaka-idiot ko talaga. No? Inignore ko ng how many years. Kasi doon pa rin ako sa kabila. Grabe. Just imagine. Tapos my son, umiyak na yung anak ko. Sabi ko, nak, bakit ka umiyak? Sana nung umiyak yung anak ko, sana lumipat na ako kay Jesus Christ. Hindi ako nakalipat kasi, yun nga perfect manipulator nga yung kabila Napakabait nila, accommodating nila. Ganun. Siyempre, parang, siguro, bayad na ako, no? Kung utang na loob ang sasabihin nila sa akin, ang iano nila sa akin, bayad na ako. Kasi, I was there for 21 years serving them doing my mission and everything. I was so devoted kasi I was so devoted in them. Pero feel ko lang tao. May minsan pa nga, friends sabi ko, why I'm here? I'm so idiot to be here. This is not Jesus Christ's church. Sabi ko ganon. Tapos, parang my heart was so broken in pieces. I feel like that sometimes when I was there, no? Tapos, nung umiyak yung anak ko, nung dasal siya ng dasal, between 3 a.m. to 4 a.m., tulog kaming lahat, nagigising kami, friends. Sabi ng asawa ko, ano kayang sinasabi niya? Hindi naintindihan ng asawa ko kasi English speaking. Sabi niya, hala, nagdadasal pala siya. Kasi sabi niya, amen, sabi niya. Elementary siya nun. Tapos nagpo-full bow siya ng 500 kay God mismo. Ewan ko, parang inaano yata siya ng spirit ba. Tapos, yun nga dumating si Jesus sa bahay, nakita ko buhay talaga siya, friends. Hindi siya, yung mukha niya, nakatingin siya sa anak ko, nakatingin din siya sa akin. Tapos, nung mga time na yun, friends, umiyak yung anak ko. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Galing siya sa school. Mother, kasi hindi nila kilala yung founder dun sa kabila naming church ba? Ang kilala lang daw nila talaga, si Jesus Christ. Tapos sabi ko sa anak ko, hindi ko masabi kung anong sasabihin ko ganun. Sabi ko, sana noon pa lang umalis na ako doon. Hindi ako nakaalis Napaka-idiot ko na hindi ako nakaalis doon. Pero siguro sinadya siguro ng langit yun kasi ngayon kasi yung tipong unbreakable na talaga ako. Kasi kahit patayin mo ako, Jesus Christ lang talaga ako. Ayoko na ng iba. Ayoko ng tumu-tumu. Gusto ko talaga ng truth. Sabi kong ganun. Yun lang. Yun lang ang aking i-share. Mahaba na pang-ulang to, friends. May mga video ako na yung pangmaramihang views. Pangmaramihang views. Alam ko kung saan ko ipopost yun. Pero pag pangulang siya. Friends, nakatingin. There are lots of people over here. They're watching at me. Sabi nila siguro, ano kayang ginagawa niya? Wala lang. Mahaba na to, friends, Sa inyo ko lang isi-share yung aking mga spiritual experience, mga revelation. Pero hindi pa yan siya detalyado, no?
Kasi pag gawin kong detalyado, sus ka, buti tayong, di tayo matatapos ng 10 years eh. Ang haba talaga eh. Oo. Alam mo ba friends, nung before ako pumasok sa elementary school ng South Korea ng 10 years, mayroon naman akong dream vision na hindi siya ordinary dream lang. O, nabasa ko sa Bible, dream vision pala tawag nun. Yung mga nasa Bible na tao na binigyan din ng revelation ni God, nananaginip pala sila eh. A dream vision daw tawag dun. Sabi ko friends, ano kaya yung nakikita ko? Nakikita ko daw yung sarili ko. Sa hangin friends. Nakikita ko daw yung sarili ko friends. Ang ganda daw ng nakaputi daw ako, ganun. Naka whole dress. Tapos napakarami daw tao na nanonood sa akin. Parang nandun daw ako sa napakalaking park. Mayroon daw 3 kings na katabi ko. Tapos yung light, huge light from heaven, nakatutok daw sa akin. Nakatutok ba? Nakatutok, ganun. Nakatutok sa akin, ganun. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos nagdadasal ako, ano kaya in Lord? Tapos before ako pumasok ng elementary school dito sa South Korea for 10 years, no? Parang God is molding me for like that, no? Was molding me. Parang ganun. For everything. Kasi di ba doon ako gumagawa ng mga video, nakatayo ako, hawak pa yung stick, ganun. Yung parang tinitraining niya niya ako kung anong gagawin ko. Pinipiga niya talaga ako, friends. Talaga. Nung binigyan na, nung nag-follow na ako kay Jesus Christ. Pigang-piga talaga ako, friends. Lumabas yung katas. Parang ulib. Pigain mo talaga, parang lumabas yung katas. Nakita ko yung sarili ko, friends. Tapos pag nire-review ko yung mga video ko, nagugulat ako. Ito yung nakikita ko ba sa mga revelation ko. Nagsalita daw ako. Tapos yung huge light na dun daw nakatutok sa akin. Yung mga nakikita ko eh. Ang dami kong mga dream vision na mga unbelievable. Unbelievable siya, friends, pero naging reality. Yun lang ang realization ko eh. Reflection ko ba sa buhay. Ganun lang. Friends, magbabay na ako kasi is so very, very mahaba na ito. Baka hindi niya pa na oren. Masaya lang ako, friends. Masaya ako, friends. Ngayon ko na-realize na ang buhay, hindi mo kailangan ng so crowded people, so many friends to reach your goal. If you want to fly, fly alone. If they disrespect you, stay away from them. Ganon. Detachment is the best way for disrespect. Ganon. Minamak nila ako, friends. They mock me, they judge me, they must understood me. Because I am following my alive Messiah. And I said, your Messiah was dead. And I know where is your Messiah in the spirit world. Na-revealed ko na doon sa mga leaders. If you don't believe, I don't care. Basta ako, I am following now my Jesus Christ, the alive Messiah. Yun lang. Life is too short. Yun lang. Before it's too late. I hope you guys, you members, you're listening. I know you're listening. I hope na magising kayo sa katotohanan. Kasi lahat kayo na manipulate eh. Even pastors and everything. All of you. You don't know. You know the truth. But you are the queen and the king and queen of ignorance. Who saved the sins of humanity? Only Jesus Christ. Who forgives sins? Only Jesus Christ. Who healed the sick? Only Jesus Christ. Sinong nagbumuhay kay Lazarus 4 days from the dead? Only Jesus Christ. Is there anything? Is there any more? Is there anyone? No one. Only Jesus Christ. I cannot deny
I cannot deny the power, the authority of Jesus Christ from the Almighty God. The Alpha and the Omega. The beginning and the end. The first and the last. Jesus Christ have the authority. Okay? If you don't believe me, don't believe me. I don't care. Ganun lang yun. Who am I? I'm not worthy of everything. Why God choose me? Why me? You can ask God, why me? Maybe God will answer you. I'm not sure. Yun lang yun eh. Sabi nung leader na sumulat sa akin, hindi daw siya makarelate, hindi siya makaresponse. Paano? Queen of ignorance kayo. Alam nyo eh, you know the truth. But there are so many people who are annoying, di ba? Believing the lies than the solid truth. Di ba nag-post nga ako dyan eh, 7 satanic churches. Nandyan sa Facebook, hanapin nyo. Nandyan kayo eh. Number 4 pa nga kayo. Mininsyo na. Hanapin nyo lang. Basta nag-post ako dyan. Ano ba yung page na yun? May page yun eh. Hala, ang haba na nito. Uwi na ako. Okay friends ha. Video na to. Ang haba na nito no. Bye bye. Lilipit ako South Korea. Salute. Stay thick and marry for strong. Annyeong. I love you. I love you too. Oh, look at my eyes. Huh? Look at my eyes. If look at my eyes, friends. If I tell you the truth and if I look at my eyes, my heart, everything. Okay? Alam mo yung tao na amazed talaga siya. Nandito talaga siya nagtingin-tingin sa akin. Magbabay na ako friends kasi nandun yung asawa ko naghihintay sa akin. Busy siya sa life niya. One last glance. Ayan friends ha. I hope you understand. Oh, grabe ang lamig naman dito. Oh, ang hangin oh. I hope you understand. And I don't care if you don't understand. I never mention you at all. You are still safe. But, you know, my followers, my old friends, they know me. Yeah. They know me. Okay, bye-bye. Stay thick and marry for strong. Annyeong. Stay thick and marry for strong. Annyeong. Lilipit Hong from South Korea. Salute. Parang madilim naman dito, no? I love you. I love you so. Bye-bye.